justification by faith. Yan. Justification by works versus justification by faith. Yan po ay parehong nasa Bible. Ang naging problema lang ng ibang religion at churches ay naging mas emphasis nila yung justification by works. At pagkatapos, yung justification by faith ay ginawa rin nilang justification by works. Kasi, halimbawa, pag sinabing a man is justified by faith, and then you say, kailangan mong mabaptize and that is included in your faith, then it is already by works. Dinagdagan mo ng baptism. Kumbaga, baptism is works. Following Christ, obedience is works. So, kailangan yun. Pero hindi yun kasali sa salvation. No, you cannot be saved by just following Christ and then be baptized. Hindi po nakakaligtas yun. Kaya, kailangan alam natin yung equation, kailangan alam natin ano ba yung faith alone, at saka yung works. Yan. Para hindi tayo malito. At yan po ay laging papasok sa usapan. Pag nagwi-witness ka, no, papasok yan. Oh, lalo na sabihin mo, ibig sabihin, sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Imposible naman yata yun. Yan. Pag hindi mo kabisado yung topic at saka yung mga verses, di titigil ka na kasi di mo na alam susunod. Buti na lang kung yung mga wini-witnessan mo, puro tahimik. Tahimik lang. O lang ng oo. Oh, amen. So save ka na. Praise God. Sige, isa. Buti kung ganun lang. No? Merong mga marurunong na sa Bible. So, sasalita din yun, magsasabi rin yun ng mga verse. Ikaw ang mas kukunti alam, tapos ka na. Hindi naman tayo sa debate, no? Kaya lang, be equipped. We equip ourselves. So, ito yung, gumawa ko ng chart so that we will understand. Common sa lahat ng religion, whether Islam, Catholicism, Buddhism, Shintoism, Hinduism, all the isms, na ang righteousness or ang going to heaven or nirvana or ano ba yung mga langit ng iba-ibang relihiyon, para makaabot ka ron, kailangan tuwan-tuwa sa yung Diyos. Yan ang standard yan. Kailangan nagawa mo lahat ng gusto ng Diyos para tanggapin ka ng Diyos. Natural, di ba? Yun ang the way you go there. The way you are accepted. The way St. Peter opens to you the gate of heaven. So pag hindi, di reject ka. Righteousness is by works. Yan ang tinuturo kahit sa mga bata. Sa mga bata, pag hindi ka good, di ka pupunta sa langit. May mga ganong turo, no? Pero kailangan ituro natin anong bang klaseng goodness ang hinahanap ng Diyos. Para maintindihan ng bata at paglaki niyan, tama ang konsepto niya, ano yung goodness na hinahanap ng Diyos. Yan. So, balik muna tayo dito sa basic. Righteousness is by works. Gagawa ka ng mabuti. Minsan gumagawa pa sila, ginagamit pa nila yung meron bang rito? Asan na? Wala. Yun. Wala na to eh. Minsan parang yan? Parang timbangan. Okay? Parang timbangan. Na ang konsepto natin, pagka tayo ay mas mabigat ang good works. Tingnan natin. Ayan. Tapos So, pagka daw, ang konsepto natin, pagdating mo nun sa langit, titimbangin yung good works, tsaka bad works.
bad works or evil or sin. Yan. So, pagka mas marami yung good kaysa sa bad or sa sin, tanggap ka. Pero kung ang mas mabigat ay yung bad, tapos yung good mo konti lang, reject ka ngayon. Diba? Yan ang natural na concept ng tao. So, anong gagawin ng isang tao? He tries to make up. Ang konsepto natin parang dun sa elementary or high school make up classes. Diba? Oh, wala ka nung absent ka o hindi ka pasado o gawa ka ng make up exam. Para pagka pasado ka diyan, o di sige, yung bagsak mo offset na 'yon. So parang ganoon. Tayo, ang ginagawa natin, gawa ka ng masama. Ito, no? Pinag-uusapan dito yung kasalanan mo. So, mula nung bata ka, gagawa ka kasalanan. Ngayon, nagkaroon ka ng turo. Nagkaroon ka ng wisyo. Oh, masama pala yun, kasalanan. So, gagawa ka mabuti. Ang iniisip natin, pag gumawa ka ng mabuti, yung kasalanan mo, mababawasan. Yun ang nasa konsepto natin. Okay? Kaso, pagka nakabawasan, malaki-laki stock ko ng paggawa ng mabuti. So, pwede na ako ulit gumawa ng kasalanan. So, gagawa ka na naman ng kasalanan. Ngayon, this time, mas bold ka na. Kasi, ang turo sa'yo, nababawasan yung kasalanan mo. So, next time, babawi na lang ako sa Panginoon. Gagawa ka ulit ng kasalanan. Tapos, babawi ka na naman. So, ganoon ang buong buhay ng isang tao na ang akala ay good and bad, timbang. Which is wrong. Yes. That is not the way God says. Sin disappears and righteousness climbs up. That is not the way. Hindi po yan. Mali po yan. Kung yan ang ninyong nasa isip hanggang ngayon, tanggalin nyo yan. Mali yan. Kung yan ang tinuturo nyo sa inyong mga anak at mga kaibigan, tanggalin nyo yan. Mali yan. Repent. Pagsisihan natin ang mali. Talikuran natin ang mali. At ipunta natin sa tama. Ano ba yung justification by faith? Sabi nun sa Romans 4:6, even as David also described the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without works. So, ito pala, good. Konti lang. So, ang ginagawa pala ng Panginoon dyan, kahit wala kang good, kahit zero yung good mo, konting-konti lang yung good mo, no? Biglang bibigyan ka ng good, hindi galing sa'yo. Kaya biglang pupunta yan dito. Biglang pupunta yan dyan. Yan. So, ito na yung good. Pero hindi galing sa'yo, galing sa labas. Righteousness of Christ. So, the righteousness of Christ is imputed to you. Ipinasa sa'yo. Hindi ka naman good. At you can never be good. Kasi, bakit you can never be good? Parang meron ka ditong basketball. No? Tapos, andito yung shooter. Shoot siya. Romans 3:23. Pag shoot mong ganon, hanggang dito ka lang. So, may points ba yun? Walang points yun. Hanggang dito ka lang. Then, you make better good. Hanggang dito lang. The best good. Hanggang dito lang. Walang sumushoot. So, gawa ka ng mabuti. All your life, 60 years, 70 years, 80 years of your life, gumagawa ka ng mabuti, tuwan-tuwa sa iyo yung mga tao kasi ang buti-buti mo sa kanila,
Mapagbigay ka, hindi ka nang nanakaw, mabait ka, lahat tinutulungan mo. Sa Diyos pala, kapos yun. Because God's standard is very high. The righteousness of God is very high. Sabi nga ng Bible unless you exceed the righteousness of the what? The scribes and the Pharisees, ye shall not enter the kingdom of heaven. Alam niyo yung righteousness of scribe and Pharisees? What does the scribe do every day? He reads the Bible, letter for letter, word for word. He transfers the Bible every day. Yan ang ginagawa ng scribe. Tayo ba, nagagawa natin yon? Letter for letter, word for word, sentence for sentence. Tapos kailangan intindi mo yun. No? Walang gumagawa na ngayon doon. Pero ganun ang kanilang righteousness. Kasi ang pagka-closer ka sa Word of God, mas closer ka sa righteousness. Tama? What about the Pharisees? They pray every day. They pray long prayers every day. They give alms every day. They go to houses every day, visiting them, teaching them the scriptures every day. Yun ang trabaho nila. Sinusweldohan sila para gawin yun. So, very righteous in the eyes of man. So, meron ba sa atin dito ngayon na naka-exceed nun? Sino dito nagbi-visitation araw-araw? Nagtuturo ng scriptures araw-araw? Iniintindi yung scriptures araw-araw? Walang nakaka-exceed doon. Sabi ng Panginoon, maliban na malagpasan mo yung ginawa, yung righteousness, yung katwiran ng mga eskriba at mga Pariseo, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. So, paano ka makakapasok ngayon kung ganun kataas ang standard? Ang isa pang standard na mataas, the greatest commandment, love the Lord thy God with all thy heart, soul, mind, strength. Ang taas nun. All your mind, all your strength. So, sino nakaganap doon? Wala. So, matataas ang standard ng Diyos. At pag di mo naabot yung kapos, wala kang points. So, sino sa atin ang may points? Sino sa atin ang points enough to get you to heaven? Nobody. But God be praised because He gives salvation free. He gives salvation free. It's not by point system. Ang salvation, it's not by point system. It's not by works. It is imputed. Binibigay sa iyo. Wala kang righteousness? Ito ang righteousness. Ay, Panginoon, hindi ko deserve. Kaya nga, bibigay sa iyo mercy, grace. Hindi mo talaga deserve, pero bibigay sa iyo. Okay? Bakit mo deserve? Pinili. Gusto ng Diyos No? Undeserved mercy. Unmerited favor. Yan ang grace. At natatanggap mo yan without works. It is by faith. Your justification is by faith. Natatanggap mo yan by faith. Wala kang nakikitang tangible na, lahat ng magpapatatak ng BCA dito, yun ang justified by faith. Yan. Justified by faith na. No, you don't need a mark. You don't need to attend. You don't need to give money. You don't need to be a member. You don't need to be baptized. You are justified by faith because of Christ alone. Yeah. Siya lang ang nagliligtas. Hindi itong church na itong nagliligtas. Purihin ng Diyos. At yan ay binibigay na, sabi nga natin, libre.
Wala nang kailangan pilgrimage. Sipin mo, yung mga Indonesia, nagbayad ng $10,000 para magkaroon ng fake Philippine passport para makapunta dito. Tapos nabuko pa, so hindi sila natuloy. Di lost. Yun ang paraan nila para mabawasan yung kanilang kasalanan. Andun pa rin yung kasalanan nila. Paano ngayon? Wala sila righteousness. Dadagdagan pa dahil nameke. Isipin nyo na lang kung ang requirement sa atin, kailangan makapasok ka sa Jerusalem. At makapag-alay ka ng hayop doon, na puting-puti. Isipin nyo kung iyon ang requirement. Pananampalataya pa rin yun, dahil nananampalataya ka na kapag nakapasok ka ng Jerusalem at nakapag-alay ka ng tupang puti, malinis, walang pekas, walang bali, at firstborn, save ka na. May faith ka pa rin doon sa word na sinabi na ganyan gawin mo. Pero may kasama ng works. Ngayon, ano requirement sa atin? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Period. No pilgrimage. No money involved. No membership required. You are saved if you believe in the Lord Jesus Christ. You have everlasting life. Simple faith. No need for hard theology na maintindihan mo para ma-save ka. Kailangan kabisado mo ang Trinity. Kailangan kabisado mo ang inspiration of the Scriptures. Kailangan kabisado mo ang pneumatology. Sipin mo yun? Alam niyo ba spelling ng pneumatology? Pneumatology. Mali. Ba't ka na? Siyempre, alam mo na yun. Bata, tinatanong ko eh. Start with the P. Silent P. Pneuma. Okay. Okay. So, hindi nga natin may spell ng tama eh. Yung pag-aaralan pa natin yung contents nun. Kung yun ang requirement for salvation, di bagsak tayo. Di impyerno tayo. Diba? So, praise God that He imputes righteousness without works. And in Psalm 32 verse 2 said, Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. Kumbaga, may iniquity ka naman eh. Lahat tayo, sino dito wala iniquity? Hindi pa nakagawa ng iniquity or sin sa buong buhay mo. Sino rito ang banal? Wala akong nakikitang may halo rito sa ulo. Kaya lahat tayo. Baka may mga sungay tayo, hindi natin alam lang, no? Okay, so, taken for granted. Lahat tayo may mga sungay. Iba-iba lang ang haba ng sungay natin. Diba? So, yung iba sa atin, 10 sungay. Matindi yun, ano? Okay. So, lahat tayo may kasalanan, pero ang sabi ng Psalm 32 verse 2, pinagpala ang tao na ang Panginoon ay hindi magbibigay ng kasalanan sa kanyang pagkatao. Hindi siya maglalagay ng demerits, ng bad points sa iyo. Tatanggalin niya lahat yung nakakasira sa iyong pangalan. Diba? Ang sarap sana nun, ano? Ang sarap nun. Ang sarap ng pakiramdam nun na walang naaalalang masama sa iyo ang Diyos. Gaano kadami yung ginawa mong kasalanan laban sa Diyos? Alam niya lahat. Pagkatapos, biglang isang araw na lang, wala kang atraso sa Diyos. How is that? Wow. So, kaya pinagpala talaga ang taong ganyan. In whose spirit there's no guile. Yung spirito mo raw, malinis. Walang guilt feelings. Wala kang
Iaalalahanin na baka pagdating ko ron sa langit, merong makitang sa record na atraso ako, reject ako. Alam niyo, minsan paglalabas ka ng Saudi Arabia, may mga nasusurprise. No? Sino nito na-surprise? Si Malu. Na-surprise na si Malu dati. Nakakalimutan ng liaison officer nila, napalitan yung number ng passport na luma doon sa bagong passport. Kaya lalabas na siya, may ticket na siya, pasakay na siya sa eroplano. Ha? Tuwan-tuwa na siya, naghihintay na yung family doon na mamaya, andyan na ako. Pagdating, hindi pwede. Bakit? Iba passport number mo. So, surprise! Diba? So, sabi niya, Pastor, tulungan niya. Okay. So, kinabukasan, ayos. O, tuwa na. Yun. So, minsan naman, yung may traffic violation. No? Minsan, yung meron kang hindi mo alam na kung anumang violation, hindi ka pwede lumabas. So, meron kaya sa ating masusurprise pagdating sa langit, may sabit na isa. Meron kang marka na sin na hindi natanggal ng dugo ni Kristo? Pwede ba yon? No! Because the blood of Jesus Christ cleansed us from all sins. Nothing remains. Kaya pagdating mo ron, the door opens to you because of the blood of Christ. Hallelujah. So, wala ka ng iniquity. Kung nandyan na si Kristo sa puso mo, andyan na yung Holy Spirit sa puso mo, wala ka ng iniquity. Bayad na lahat. That is justification. And it is by faith. Why? Why by faith? Because we are not yet in heaven, and nobody has gone to heaven and see the record and say, oh nga, wala ka nang atraso sa Diyos. Tinignan ko yung listahan eh. Walang ano ron. Walang, yung James doon, walang nakasulat na marka na may kasalanan na tira. Nakita ko na. Wala yung pangalan. No? At dito sa aklat ng buhay, nandun. Dito, ang tingin natin kay Brother James, ang dami kasalanan. Amen. Diba? Pero doon sa langit, perfect righteousness because of Christ. Glory to God. Diba? So, yan tayo. Blessed tayo. Binlessed tayo ng Panginoon. Okay, so, ito yung ibig sabihin ng righteousness by faith. Wala kang righteousness dito. Gawa ka ng gawa ng kabutihan, walang nakikredit sa'yo na kabutihan. Kabuti meron. Pero kabutihan wala. Pero sa tingin ng kapwa mo tao, ang bait-bait niyan, mataas ang grade mo. No? Ang bait niyan, lalo na pagtulog. Ang taas ng grade mo. No? Naku, talaga, dyan ako lagi sumasama kasi ang bait niyan. Nililibre agad ako lagi. Tsaka pinapautang ako. Napakabait. Yes. So, yun ang tingin sa atin. Sa tingin ng Diyos pala, zero. Kasi kapos. Kapos, hanggang dito lang yung kabaitan mo sa tao. Pero, nung dumating ang panahon na tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, bigla ka nang napunta sa perfect righteousness. Pero kaninong righteousness yun? Sa iba? Righteousness of Christ. It's not your righteousness. Pero nilagay sa pangalan mo. Kinapit sa pangalan mo. Kaya impute. No? It's not your righteousness, but it is when Christ was here on earth, He lived a perfect life. He was tempted in all points, yet without sin. See? So yung righteousness na yun, na ginawa ng Panginoon, pwede, dahil siya ay Son of God, pwede niyang i-assign yun sa kahit sino na gusto niyang bigyan ng righteousness. So ang tanong, meron ka na bang righteousness of Christ? Yes. Amen.
Yun ang dapat na siguraduhin natin. Make your calling and election sure. Sure. If you have the Holy Spirit in your heart, if you have a relationship with the Lord Jesus Christ, if you are reconciled to God, then you have the righteousness of Christ. You have everlasting life. By faith. By faith. And, ganito pala nangyayari. Yung simula nung marunong ka nang magkasala, ay tuloy-tuloy palang paakyat ang record ng kasalanan mo. Tuloy-tuloy. Wala palang nababawas doon. Kahit anong gawin mo kabaitan, hindi pala na-offset yun. Tuloy-tuloy lang, dagdag. Kumbaga sa listahan ng utang, nagbabayad ka pero hindi inaalis doon sa listahan yung utang mo. Parang gano'n, ano? Pero hindi naman gano'n ng Panginoon. No? Parang, pwede nating halitulan sa ganito. No? Umutang ka ng 100. Tapos nagbayad ka ng 100 na Mickey Mouse money. Yan. Ang pambayad kasi natin sa kasalanan natin, hindi totoong pera eh. No? Ang atraso natin, totoong atraso. Pero yung pangpalit mo doon sa atraso mo, hindi totoong pang-alis ng atraso. So parang umutang ka ng real money, and then you pay him fake money. So mawawala ba, na-extinguish ba yung utang mo? Hindi. Nadadagdagan pa ng insulto. Okay? So, ayan ang nangyayari sa kaluluwa ng tao. Naintindihan ba natin? Yes. Nangyayari yan. Padagdag ng padagdag ang kasalanan mo. Hanggang sa dumating ang panahon na si Kristo ay pumasok sa iyo at ikaw ay na kay Kristo na, lahat ng kasalanan mo na napakadami ay lilinisin ng dugo ni Kristo. Punta ka na sa zero. Okay? So, yung zero na ngayon yan, hindi ibig sabihin na hindi ka na nagkasala o nagkakasala o hindi mo na kayang magkasala. Ang ibig sabihin lang yan, pagdating sa record sa langit, bayad ka na. Amen. Because of Christ. Bayad ka na. It is finished. Hanggang sa kamatayan mo. Bakit hanggang sa kamatayan mo? Kasi ang Diyos ang nagbayad eh. Hindi naman ikaw eh. Okay. So I hope malinaw po yan. Ito yung Catholic way. If anybody here is a Catholic, naniniwala rin sila kay Kristo. Ang Catholic naniniwala, I am a Catholic. I was a Catholic. We believe in the Lord Jesus Christ. We believe in God. We believe the Trinity. Yes. We believe the same as the Baptists do. There's only a slight difference. We believe, as a Catholic, that when you are born with original sin. Now, in the Baptist way, we are born with a sinful nature. Para original sin din yun. Kaya iba lang ang pangalan. Sinful nature. Then, when you are baptized in the Catholic, when you are baptized as a baby, sino dito na baptized as a baby? Yun. Ako, na-baptized din ako. No? Ano nangyari? Nawalan ka ng original sin. Nabinyagan ka. Ayan. So, nawala yung original sin. Oh, because of Christ. Hindi lang sinasabing because of works. Because of Christ. Then, it confers to you sanctifying grace. Yung baptism, it not only removes your original sin, but it also gives you sanctifying grace. Ano yung sanctifying grace? Grace that can enable you to perform good works acceptable to God. Pagka-baptize ka, itong pag-shoot mo, tumaabot. Nakuha niyo? Iyan ang Catholic explanation. Pagka hindi baptize ang isang tao, pag gumawa ng mabuti yan, hanggang dito lang yan. Pero pagka ang isang tao ay baptized,
Umaabot yan. Shoot, ha? Shoot. Kaya nagkakaroon ka ng points. Habang lumalaki ka, as a Catholic, nararagdagan ng points. Sumimba ka. Nag-communion ka, nag-confessal ka, novena, fasting, whatever. Kung sumama ka sa prosesyon, nagtitiri ka ng kandila, pinahid mo yung panyo dun sa paanan ng kurkuro sa Quiapo. Nagdasal ka ngayon. Ako meron akong dinadasal noon, no? 5 Our Father, 5 Hail Mary, 5 Glory Be, araw-araw bago ako matulog. Ang purpose nun, protection yun, para kinabukasan, pagka nagta-travel ka, tapos nabangga ka, hindi ka mamamatay hanggat di ka nakakapagkumpisan sa pare. Yun ang pangako ng libreta na yun. No? Anybody who prays this prayer every day, and he will not die unless he is able to confess his sins to a priest. See? And that is a very important. Kasi pag namatay ka na hindi ka nakaka-confess, sayang yung buong Catholic life mo. Purgatory ka or impyerno ka pa rin. See? So, sumushoot. Kaya nagkakaroon ka ng dagdag. Ngayon, as you live your life in Christ, you increase blessedness by a good life in the church. As long as you're obedient to the Catholic Church, you increase your blessedness. And if you die in a blessed state, then you will be like Cory Aquino or Mother Teresa. Diba? Candidate for sainthood. Yung isa nakaabot na, saint na ngayon, si Teresa. Si Cory, candidate. Lapit-lapit na yan. So kasi, why? Because in the church eyes, they live their lives as a good Catholic. So that was my goal, to live and die as a good Catholic. But ang problema, sabi ng Catholic Church, when you have sins, then yung merits mo nababawasan. Yung points mo nababawasan. Kung malalaki, mortal sin, masisiro ka. No? Ang dahil mong merits, bigla ka masisiro. Kung mag-mortal sin. So, may pinrovide naman si Kristo na the sacrament of penance. Na kung saan, pag pumunta ka sa pare, lumad ka ron, you confess all your sins and you receive the powerful words, Te absolvo meum, I absolve thee, I forgive thee of all your sins. You go back to blessedness. Akit ka uli doon sa righteousness. Te absolvo meum. Boom. And then, when you are able to obey the priest, and when he says, you pray 3 rosaries, and all your sins will be forgiven. Pag naganap mo yun, you feel like a new child, very clean. Wala ka ng kasalanan nun. Yun ang pakiramdam ko nun. No? Lumulutang ako nun. No? Parang meron akong bilog dito. No? Pagkatapos ko mga umpisal at mga munyon. No? Oo. Good Catholic ako. Christ provided confession. Then, if you die in a state of grace, you reach heaven direct. Hindi ka nadadaan sa impyerno. If you die in that state. Okay, so, ano ito? Salvation by works. Kasi may maintain mo, pupunta ka sa pare, gagawin mo yung rosary. Ang sabi ng verse, it is imputed. It is given freely. Ephesians 2:8-9, ano sabi? For by grace are you saved through faith, and not that of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Dito, may pagmamalaki ka ba? Dito, sa way na to.
Pwede ka ba mag-boast? Pwede. Pwede kasi, nagawa ko yan eh. Pag may wini-witnessan ka nga, yan o. Hindi ko kailangan yung baptismo. Hindi ko kailangan yung Bible mo. Kasi sinabi ng pare sa amin, ito, nasunod ko eh. So, okay na ako. Huwag niyo na akong sabihan. Huwag mo akong bubuksan ng Bible. So, ganun. So, tingnan nyo itong John 8:11, sabi yung Panginoon, doon sa adulterer, no? Where are thine accusers? No man, Lord. Tapos ang sabi nung Panginoon, neither do I condemn thee, go and sin no more. Anong ginawa nung adulterer na mabuti to deserve salvation? Nothing. Free. After the sin, she was caught in the act. And then, after that, forgiveness came. Because he met Christ. Because of Christ. So, Christ conveys forgiveness. Christ conveys righteousness without works. The publican, sabi nung publican, today is salvation come into this house. Ano pa? The thief on the cross, yun ang perfect, maganda example, no? Mamamatay na yung thief. Oh. Wala na siyang magawa, nakabutihan, to offset all the sins that he did all his life. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanya? Today, thou shalt be with me in paradise. Anong ginawa niya to deserve paradise? Nothing. Pero binigyan siya ng Panginoon ng right to paradise. Because Christ Jesus has the power to give eternal life to whom He wants. Kung sino gusto ng Panginoon bigyan ng eternal life, mabibigyan niya. By grace. So, ganyan po, ka-gracious ang Panginoon. Meron na ba tayo nun? Yung kasalanan natin, tinanggal na ba ng Panginoon at binigay na yung eternal life? Yes. So, ito na Ephesians 2:8-9 and Titus 3:5. Anong sabi ng Titus 3:5? Pakibasa nga. Sister Ella. Titus, near Revelation. Hebrews, bago mag-Hebrews, Titus. Yun. Okay. Okay, basahin malakas. Titus 3:5. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Okay. Not by works of righteousness. Ano nga ulit yung kanina pinaliwanag natin na Catholic way? Works of righteousness. Diba? Papabaptize ka, pagkatapos gagawa ka ng magsushoot ka, no? Gagawa ka ng good works kasi pwede ka nang ma-scorean. So gawa ka ng good works all your life. Pag nag-fail ka, so gawa yon. Gawa number 1, pabaptize ka. Gawa number 2, pakumpil ka. Gawa number 3, maggawa ka ng mabuti. Gawa number 4, huwag kang gumawa ng masama. Gawa number 5, pag nakagawa ka ng masama, mangumpisal ka. Gawa pa din. Pagkatapos mong mangumpisal, mangumunyon ka. Tanggapin mo yung katawan ni Kristo. Number 6, gawa pa din. Okay? Manalangin ka palagi, gawa pa din. So, puro gawa. Ano sabi ng Titus 3:5? Hindi sa ginawa mong mga katwiran, kabutihan, hindi sa ginawa mong mga kabutihan, ikaw maliligtas. Not by works of righteousness which we have done,
Paano pa lamang ang kaligtasan? According to His mercy, habag. Maliligtas ka dahil nahahabag sa iyo ang Diyos. Period. He saved us by the renewing of your, by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Okay. So malinaw po, no? Hindi sa gawa. Romans 11:6. Importante ring verse ito. Kasi sabi nila, oo nga, hindi sa gawa. Pero pagkatapos mong maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, itutuloy mo sa gawa para manatili ka ligtas. Yun ang doktrina ng iba, yun ang tinuturo ng iba. Losing salvation. Dapat panatilihin mo yung kaligtasan mo. Gagawa ka ngayon. Tama ba yun? Ano sabi ng Roma 11:6? Sabi niya, kung sa gawa ang kaligtasan, sa makatwid, hindi na sa biyaya. Dahil, kung hindi nagawa yun. Pero kung sa biyaya ang kaligtasan, hindi na sa gawa. Kontra yung dalawa eh. So, anong tinuturo natin? Totoo na pagka ikaw ay ligtas na, niligtas ng Panginoon, automatic gagawa ka eh. Pero hindi na para maligtas. Anong kaibahan nun? Yung isa, sabi niya, salvation is by faith alone. But after salvation, you continue salvation by works. Yun ang tunuturo ng iba. Okay? Salvation is by faith alone. So, pareho natin. Nakuha mo yung salvation by faith in the Lord Jesus Christ. Grace through faith. Ephesians 2:8-9 din tuturo. Ito, dito sumasabit. Sabi niya, after salvation, then, kailangan i-maintain mo yung salvation or i-continue mo yung salvation mo by works. Ano ang tamang statement? Salvation is by faith alone. Salvation by faith, by grace. Then, after salvation, there is fruits of salvation. Yeah. Which is works. Yan ang salvation that works. May fruits. Not to be saved. Ito, not to be saved. Ito, to be saved. To continue being saved. So, yun ang kaibahan natin. Very important. Kasi ito works pa rin. It violates Romans 11:6. Because it mixes grace and works. Dito, pure grace. You receive salvation by grace. After salvation, God produces fruits of salvation in your life. Philippians 2:12, 13. Ano yung Philippians 2:12, 13? Wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling.
For it is God which work in you both to will and to do of His good pleasure. Yun. Work out. So, sabi niya, work out, no? Ano ba yung work out? I-practice, no? Isabuhay mo ang iyong salvation. Hindi pagtrabahuhan mo. Work for yun eh. No? Iba yung work out tsaka work for. Work out. Yun ang sabi ng verse. Hindi work for. Ano kaiba ng work out sa work for? Work for means pagtrabahuhan mo para ma-save ka. Pag work out means i-exercise mo, i-apply mo, i-manifest mo ang iyong kaligtasan. At lagyan mo ng muscle. Di ba? Pag nagwa-workout ka, kagaya ni Olan. So si Olan, kanya yung katawan ni Olan. No? Nagwa-workout yan eh. Nagbabayad yan sa gym. Yung iba sa inyo, yung tayo, lalaki na tiyan. Mag-workout din kayo. Ha? Work for. Yung iba, overwork. Kaya si Dominic, overwork yan. Okay, so, workout means, ilagyan mo ng muscle yung kaligtasan mo. Ibig sabihin, palakasin mo. I-manifest mo sa mundo. Pakita mo na save ka talaga. Pero paano mo may papakita na ikaw ay saved? Paano nangyayari yun sa Kristiyano? Yung naipapakita niya na siya ay saved. It is God which works in you. You cannot show your salvation without God also. It is God which works in you, both to will and to do of His good pleasure. Kaya by grace pa rin yun. No? Pagka ikaw ay nakaka-pray, nakakabasa ng Bible, naintindihan mo yung Bible, nakaka-attend ng church, nakakapagbigay ng iyong offering ng may kasiyahan sa puso, that is God working in you to will and to do of His good pleasure. Kalooban ng Diyos yung nagagawa mo, pasalamatan mo ang Diyos kung nagagawa mo ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, kumikilo siya sa buhay mo. Kaya nahahalata ng tao, naligtas ka talaga. Pero it's only by the grace of God. Kaya you let your light so shine before man that they may see good works and glorify the Father, not to glorify you. 1 Peter 3:18, last verse. Okay? Sino magbabasa? But then, First Peter 3:18. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that He might bring us to the God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. yun. Okay. So, ang point doon is yung word na just for the unjust. Sino yung just? Christ. Sino yung unjust? We. So, pag pinag-uusapan ang salvation, dalawa lang ang personalidad ng sa salvation mo. The just, which is the Lord Jesus Christ, and the unjust, which is you. So sabi ron, Christ suffered for sins, the just for the unjust. He was there hanging on the cross because you were unjust, not because He is unjust. Kaya siya pinaparusahan, hindi dahil sa ginawa niyang mali, kundi dahil sa ginawa mong mali sa buhay mo. Kaya siya pinaparusahan. Marami kang ginawang mali sa buhay mo. By His stripes we are healed. Yung hataw sa Kanya ang nagbibigay ng paghilom sa mga ginawa mong kasamaan. Okay, so yun lang po ang ating lesson.